Ang kwento na ito ay tungkol sa lalaking walang lakas at ang tanging meron siya ay ang pagtatiyaga niya sa pag-insayo upang makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Ang pangalan ng bida natin ay si Incred na namumuno sa grupo ng mga tanga at bobo. Pagtapos niya gumawa ng gulo siya ay binaba ng pwesto kaya ito namuno sa mga walang alam. Sa labas ng kanilang tinutuluyan, may dalawan kasapi sa kanila ang naghahanda ng kanilang makakain. Ang isa ay nagluluto at ang isa naman ay sumisigaw ng paggising sa mga kasamahan ni Incred. Narinig naman ni Incred ang kalambag ng sandok at kawali ngunit hindi siya agad bumangon bagkus pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang pagtulog. Samantalang ang kanyang kasama na malapit sa kanyang inihigan ay kumilos agad, hinawakan agad nito ang kanyang sapatos at napansin nito na tila may kakaiba sa loob ng kanyang sapatapos. Kaya naman nang masilip ng lalaki ang kanyang sapatos nakita nito ang insekto sa loob at sumigaw ito, at nagdulot ng pagdilat ng mata ni Incred na tila nainis dahil sa ingay ng kanyang katabi. Ang iba pang kasamahan ni Incred ay kumilos na rin katulad nitong malaking lalaki na tila nag-uunat na at may hawak pang palakol at ang isa naman ay humihigab na tila inaantok pa. Ang isa naman ay nagdarasal, at katulad ng ating bida may mga tulog parent, mabilis naman kumilos ang iba hindi naman mukhang mga walang alam hahaha, nakalabas na rin ang iba at itong isa ay naghawasa pa. At sa hindi inaasahan ng kanilang kampo ay nilusob ng mga knight, agad naman nakapaghanda ang mga kasamahan ni Incred at nakipaglaban sa mga knights. Kanya-kanya ang puksaan sa dalawang grupo, ngunit mas marami ang mga kawal na mayroon sa kabilang panig kaya naman hindi rin kinaya ng hukbo ni Incred ang labanan na nangyari. Kahit na anong lakas ang ipinakita ng ating bida siya pinagsasapak ng isang knight at ito ay napatanong na lamang sa kanyang isip dahil parang bumagal ang mga nangyayari sa kanyang paligid at napapasabi kung ito na ba ang kanyang katapusan. Ngunit sa tulong ng kanyang kasama ginamit nito ang espada niya upang pugutan ito ng ulo, kaya naman gumawa agad ng paraan si Incred na tumayo at hawakan ang espada upang magpatuloy mag-isa kanilang laban. Ngunit isa-isang napatay ang kanyang mga kasama upang siya ay maprotektahan sa mga matutulis na sandata katulad na lamang ng pana na sinalo ng isang kasapi ni Incred dahilan upang mamatay ang kasamahan nito. Nag-ulan at nasasaktan naman si Incred sa mga nangyayari kaya naman sumugod ito ng at binigay ang kanyang buong lakas ngunit sa hindi inaasahan siya ay nasaksak ng isang knight. Unang kwento pa lang ito ngunit tila ang bida naughty ay nasaksak agad. Pangarap din ng ating bida na maging isang knight ngunit sa kasamaang palad ang ibang tao na nakakakilala sa ating bida ay pinagtatawanan lamang siya. Kaya naman nang masaksak itong si Incred ay naisip nito na ang pangarap niya maging isang knight magiging ay panaginip na lamang. Unti-unting bumaksak ang katawan ni Incred at iniisip nito na ganito lamang pala ang magiging wakas ng kanyang buhay na puno ng pagsusumikap. Nawalan na ito ng pag-asa akala niya ay mamamatay itong walang kwenta ang naging kanyang buhay ni hindi man lang ito naging knight. Tinanggap na nito ang kanyang kapalaran na ganun na nga ang kalalagyan ng kanyang buhay. Bago ito mamatay ang huli nitong naririnig ay ang kalansing ng mga espadang nagtsampo hahampasan. At bigla naman itong nagising na parang panaginip lang ang lahat ng ito lahat ng nangyari sa kanya ay tila bumabalik at nagiging pareho ang kinalalabasan. Nagising ito sa sigaw at hikab ng kanyang kasamahan biglang may kaba ito nang magising akala niya panaginip lang ang nangyari. Bigla naman nagsalita itong kasamahan ni Incred meron daw gumagalaw sa sapatos. Nito, pagtaktak nito ng kanyang sapatos isang insekto ang naruroon nahulog ito sa sapatos at napasigaw ang kasamahan ni Incred. Nagulat naman si Incred kasi parehong-pareho ang nangyaring ito sa kanyang akala na panaginip. Naganap na ang labanan lumaban itong si Incred pero madaming pumapasok sa isip nito parehong-pareho ang nagiging galaw ng laban pareho rin ang kinalabasan na matay ulit ay Incred. Hindi isang beses o dalawa, 3 o hanggang 7 pang beses nangyayari ito pero kada namamatay ito isa lang din ang kakalabasan Magi gising ulit ito sa pagkakatulog at ganun pa rin ang mangyayari walang bago. Hindi na makapag-isip ng ayos itong si Incred na alala niya ang lahat ng mangyayari sa kanya paulit-ulit. Mamatay, Magi gising lahat pareho na parabang nag-respawn itong si Incred kada namamatay. Naalala nito kung paano siya patayin sa salaban ang mga espadang bumabaon sa ngalangalan nito ang parehong sundalo na nakakapatay sa kanya. Nagsimula na naman ang laban ngunit hindi natakot ang nasa damdamin nito. Lahat ng nangyayari sa kanya ay hindi na niya matiis kaya nais nitong baliktarin ang kanyang kapalaran kasi kung hindi pa ulit-ulit lang itong mamamatay at mabubuhay parang parusang walang katapusan.
Ito na ulit ang parehong knight na patuloy na pumapatay sa kanyang ang isang kangit sa pumatay sa kanya 17 nang nangyari sa kanya. Ang perpektong pagsaksak sa kanyang patungo sa kanyang leeg, alam na ni Encred na mangyayari na naman ang hindi inaasahan. Ang dulo ng espadang patungo sa kanyang leeg pababa sa kanyang lalamunan na dahilan ng kanyang pagkamatay 17 na nangyari ito. Napapikit na lang itong si Encred dahil alam niya na ito na naman ang kanyang magiging kapalaran. Nasaksak muli itong si Encred ng knight na ito sa leeg na tumagos patungo sa lalamunan ito na ang kanyang pang-17 beses na pagkamatay. Iniisip na ni Encred na kung mababago niya lang ang pangyayari kung magagalaw man lang niya ang kanyang espada para salagin ang atakeng patuloy na pumapatay sa kanya. At kung magsisispag at magsisikap pa ito pag-insayo, siguro naman ata ay magbabago ang kapalaran at hindi na siya mamamatay ng paulit-ulit. Bigla naman lamparang kumikalansing sa likuran ni Encred, kulay asul ang apoy at iba ang paligid at bigla naman nagsalita. Sinabi nito na ito ba talaga ang plano ni Encred. Napamulat naman itong si Encred nang may narinig itong magsalita. Napatayo naman bigla si Encred para hanapin ang nagsalitang iyon. May isang anino sa likod nito na nakasakay sa bangka, hawak ang asul na lampara. Ang aninong nasa bangka ay isang taong walang mata. Ito siguro ang dahilan kung bakit patuloy pa rin ang pagkabuhay ni Encred. Sinabi nito na wag na itong mangarap at sumuko ito. Dahil kung susumiin wala na talaga itong pag-asa itong si Encred, sabi nitong aninong may hawak ng lampara. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Encred at sa isip lang nito na hindi ito papayag na magiging ganun na lang ang kapalaran nito. Nagising muli itong si Encred sa tawag nitong kanilang chef dahil sa paghampas nito sa sandok at taklob. Iba na ngayon ang timpla ng kyumuka ni Encred. Nagulat naman itong kasamahan niyang si Rem na mukhang maaga ata itong magising ngayon si Encred. At biglang sinabi ni Encred na may insekto sa sapatos nitong si Rem kasi alam nitong si Encred na ito na naman ang simula ng lahat. Bigla namang tinignan ni Rem ang kanyang sapatos at tama nga itong is Encred na may insekto nga sa sapatos nito. Nalaglag ang insekto mula sa sapatos nito at agad namang inapakan nito ang insekto. Tinanong naman nito ni Rem intong si Encred kung ito ba ang naglagay ng insekto doon at sumagot naman ito na hindi at nakita niya lang itong gumagapang kanina. Sa isip nito pang 18 beses na niyang nakita ang eksaktong insektong iyon sa sapatos ni Encred. Handa na itong baguhin ang kanyang kapalaran. Iniisip nito kung mababahon niya ba talaga. Pumunta tayo sa unang panahon ni Encred, simula pa nung pagkabata nito nakahawak na ito ng espada. Natutunan niya ang paggamit ng espada sa isang swordmanship na nagretiro na sa mercenary na hindi sinasadyang mapadpad sa nayon ni Encred. Pinuri ng retired mercenary na mangha kasi ito kay Encred sa galing ng paghawak ng espada. Sinabi nito na kung ganito na siya kagaling hindi malayong pwede itong maging knight. Nagulat naman itong si Encred sa sinabi sa kanya ng kanyang guru. Simula noon doon na siya nagsimulang mangarap na maging isang knight. Ang isang pangalang knight ay matatawag lang sa isang taong may kayang lumaban sa libo-libong hukbo ng mag-isa. Tinatawag na invincible hero, ang knight na kayang tumapos ng isang digmaan ay tinatawag naman na the Knight of the End. Akala niya na siya na daw ang bida sa kantang kinanta ni Wandering Minstrel, kaya nagdesisyon itong umalis na sa nayon para maging isang knight. Nasa isang inuman pala ito at pinagtawanan ito ng mga nag-iinom. Kinukit siya ng mga ito ng isang baguhan na natalo kanina. Ang isa daw kasing tao na nangangarap na maging knight ay natalo lang dahil sa takot sa isang aso. Tuloy pa rin ang mga ito sa pagtawa ni hindi daw sapat ang kakayahan nito para maging isang mercenary. Habang nagtatawanan ang mga ito, sa gilid naman si Encred na inaayos ang kanyang sarili. Habang inaayos niya ang kanyang bali, iniisip nito na ang pag-alis sa nayon para maging isang na-realize nitong ang kanyang talento ay walang kwenta. Pero inisiip nito na masyado pa rin namang maaga para sumuko sa simpleng pagkatalo, kaya nga may kasabihang hard work never betrays you. Patuloy lang ito sa pag-insayo, hindi ito sumuko sa kanyang pangarap na maging isang knight. Sinabi nitong si Encred na kung hindi man siya talentadong tao, naniniwala naman ito na darating din ang panahon para sa kanya. Pati ang effort at paghihirap, siguradong darating din siya sa kanyang pangarap na maging isang knight. Ang lahat ng kanyang paghihirap ay malalagpasan din balang araw, kaya hindi ito susuko. Nakalikom ito ng mga experience na gaya din nito ang endurance and strength para makilala at mapasama siya kahit papaano sa mga tao sa paligid. Lumalakas ng lumalakas ito, pati na rin ang kanyang pag-asang maging knight kada araw, pero ang lakas ng pag-asa nito
ay nagsisimula ng bumagsak at hamina na parang bubuog na nagpipira-piraso. Meron isang bata sa kanilang nayon na pinagtutulayan ni Encred nag-request ng isang duel sa kanya at natalo siya nito kahit na malaki ang lamang ni Encred sa bata. Sinabi ng bata kay Encred na masyado itong mahina para kalabanan nitong bata. Ang batang ito ay 12 years old lamang at natuto lamang humawak ng espada sa loob lamang ng 6 na buwan. Kung iisipin ng isang taong humawak ng espada buong buhay niya na umabot na sa ang kanyang kamay ay bumigay ay natalo lamang ng isang talentadong bata. Iniisip na nito na ang paghihirap nito sa pagsasanay ng madaming taon ay napunta lamang sa wala isa pero siyang mahinang tao na hindi man lang sumapat ang kanyang pag-insayo. Nagagalit na ito dahil hindi niya matanggap na natalo lamang ito ng isang bata kahit na mas matagal itong naghirap makamit lang kung ano siya ngayon inisiip nito na wala na ba talagang pag-asa. Dumating ang gabi madaming bituin ang nagliliparan kaya't humiling itong So Encred na gusto niya daw na maging isang knight. Patulag pero itong nag-insayo kahit gabi wala itong pakialam kung pagtawanan ito ng iba o maliitin. Kesa naman sa sumabay itong matulog at kumain sa iba na imbes na mag-ensayo at hamampas ng espada. Kahit anong mangyari kahit pa bumigay ang katawan nito hindi ito titigil na pasigaw na ito sa galit niya sa sarili niya dahil na-realize nitong mahirap maging isang knight itong si Encred. Hindi man siya maging isang knight hinihiling nito na kahit man kang maging experienced soldier ito magkakaroon pa ng silbi ang kanyang paghihirap. 3 taon na ang nakalipas isa na ngayong leader at commander ng isang samahan na pangalang Cyprus Division ang 4 na kumpanya at 4 na platoons at huli ang 4 na squad. Naging commander itong si Encred ng isang squad na tinatawang na second-rate squad ang pinakamagandang posisyon na nakamit niya pagtapos ng walang katapusang paghihirap pero hindi sapat ang kanyang posisyon ng regular soldier sa isang kaharian ay mas maganda kesa sa isang traveling mercenary. Tinawang nito ang isa sa kanyang miyembro na si Jackson nakaupo naman si Jackson sa tabi ng isang kampo. Tinignan nito ng masa nitong si Jackson itong si Encred ng masama at tinanong nito kung anong gusto nitong si Encred. Inutusan nitong si Encred itong si Jackson gawin daw ang morning duty nitong si Encred para sa kanya ngayong araw. Hindi naman ito makatanggi si Jackson pero halatang ayaw nitong sundin yun sinabi na lang nito na sa susunod ay babayaran niya ang ginawa niya. Nagsalita naman si Remnenes ito kung paano tumingin itong si Jackson para daw itong pas ang ligaw kung kakatignin. Tinawang naman ni Encred si Rem at mukhang may sasabihin na patingin naman agad itong si Rem sinabi pa nito na kung may iuutos din ba rin ito sa kanya. Sinabi nito na ang The Heart of the Beast ay gusto daw uli nitong matutunan iyon. Napatitig naman itong si Rem sa kanya na parang naninibago ito sa hinihiling nitong si Encred. Sinabi nito na hindi ba at sumuko na itong matutunan ang bagay na yan nung huli inisiip ba nito na gagana ngayon yung Heart of a Beast sa kanya. Ang digmaan ng Naulilia laban sa Aspen ang close combat battle na nagsimula muli at namatay muli itong si Encred sa laban walang bago. Mabubuhay muli at babalik sa kaparehong araw kung kailan siya namatay. Kahit pa man na natutunan nito ang Heart of the Beast kay Rem hindi pero niya maiwasan ang dulo ng espada na patuloy na pumapatay sa kanya paulit-ulit. Pero ngayon magbabago na ngayon ang takbo ng panahon sigurado na si Encred na mababago na ito. Nagsimula na ulit ang laban at eto na ang benteng laban niya sa parehong araw na paulit-ulit din siyang namamatay. Naaalala na niya ang lahat, ang galaw ng labanan, kung paano namatay ang kanyang kasamahan, kung paano sila natalo at kung paano siya namatay alam na niya kung anong mangyayari. E sino ba naman kasing di maalala yun 20 beses ba naman paulit-ulit lang ang nangyayari hahaha. At eto na ang eksena kung saan siya mamatay ngunit nag-iba alam na rin niya kung paano aatake itong kalaban at kung paano niya may ilagan. Kaya't pagtusok ng spear sa kanya patungo sa leeg nito ay nailigan nito ni Encred na kaalis na siya sa siklo ng kanyang kamatayan at mukhang magbabago na rin ang kanyang kapalaran. Ang plano nito ay salagin ang spear na umatake patungo sa kanyang at atakihin naman ang isang sundalo sa likod nito. At naalala niya na rin kung paano namamatay itong kasamahan niya kaya napatingin ito sa kanya isang squad member. Alam nitong mamamatay ito kasama niya kaya maari din niyang mailigtas ito. Nang malapit na sa kasamahan nito ang isang pana patungo dito ito na rin ang isang pana na pumatay sa kasamahan niya. Kaya agad na tumakbo itong So Encred patungo sa likuran nito at sinalag ang papalapit na pana sa kanyang kasamahan sapat upang mailigtas ito sa kamatayan.
At bigla namang may isang sundalo pa na pa-atake din sa kanyang kasama ngunit alam na ni Encred na mangyayari ito. Kaya inunahan na ni Encred ang sundalong ito at sakto lamang ang dating napugutan ng ulo itong sundalo at nailigtas ni Encred ng 2 beses ang kanyang kasama. Gumana ang kanyang plano, gumana lahat ng kanyang nais at natapos dyan niya ang mission sa ngayon araw. At ang natitira na lang ay ang parehong sundalo na nakakaharaw nito at sa kamay ng sundalong iyon namamatay itong si Encred. Walang palya laging nangyayari. Sinasaksak na si Encred nitong sundalong ito ng 20 beses nang walang palya pero ngayon hindi na niya muling hahayaan iyon. Ngayon araw walang mamamatay, magtatagumpay sina Encred at hindi na mauulit ang siklo ng kanyang pagkamatay. Dito itinuro ni Rem kung paano ang paggamit o ang pagkakaroon ng Heart of the Beast. Sinabi ni Rem na since ipikit daw itong si Encred kapag nasa delikadong sitwasyon na ito. Kaya't umatake bigla itong si Rem pero hindi intentional, pinakita lang nito ang kanyang sinasabing pagpikit ni Encred at tama nga nang malapit na sa kanya ang palakol pumikit agad ito. Sinabi ni Rem na kailangan ni Encred na maging matapang sa kahit anumang sitwasyon, wag ito magpapabigay ng ganong kadali. At maging isang taong walang takot kahit na sa kamatayan na parang isang halimaw, at iyon ang totoong talento ng isang Heart of a Beast, walang takot sa kahit ano kahit na kamatayan. Kaya't na-realize na lang nitong si Encred ang na hindi pala ang kamatayan ang nagpapatakot sa kanya bagkus ang kamatayan pa ang nagpapalakas sa kanya. Kaya ginawa ni Encred ang lahat ng lakas niya, may ligan lang ang espada, pabilis ng pabilis ang tibok ng puso nito. Pagsugod ng knight kay Encred ay agad naman niya nagawang umiwas. Onti na lang ay matatamaan na si Encred ng espada, kung iti ay mas mabagal tiyak na siya ay tatamaan sa pagsugod na iyon. Napatingin ang knight kay Encred dahil sa gulat na kaya nitong maiwasan ang teknik na ginawa ng knight. Agad naman naisip ni Encred na ito ang una niyang beses na nagawang umiwas sa atake Jag Knight, kaya naman kinakailangan nitong kumaikos agad. Ito ay ika-21 na siya ay bumalik sa ganitong laban. Nang sumugod si Encred sa Knights, umiwas din ito at kas nakagawa ng panibagong galaw at sa pagkakataon na ito nasaksak muli si Encred sa kanyang leeg. Na-realize ni Encred na ang pangyayaring ito ay hindi na natapos at hindi na matatapos. Ngunit alam naman nito na mabubuhay siya muli. Tumunog muli ng ika-22 at ganun muli nagulat si Rem sa kanyang nakita na maaga nagising itong si Encred, habang si Encred naman ay iniisip na mas aayusin niya ang pag-iwas sa Knight. Patuloy na umuulit sa parehong sitwasyon si Encred sa laban, ganun din ang nangyayari sa kanyang mga kasama. At sa pang-33 beses na namatay siya ay natuto na sa pag-iwas ng pagsaksak sa kanyang lalamunan. Sa pagkakataong ito hindi na nakaiwas si Encred at tuluyang tumama sa kanya ang espada ng knight. Sabay ng kanyang pagbagsak ay bumagsak din ang naputol niyang kwintas. Nakaramdam ulit ito ng pagbagal sa kanyang paligid at napaisip sa nakaraan nito. Bago pa man niya makuha ang kwintas na ito, siya ay tumatanggap ng mga utos upang patayin ang ibang mga halimaw. Dahil ang alam nito ang isang knight ay dapat nagpaprotekta sa mga mahihina. Ngunit dahil ang lugar na kanyang tinulungan ay mahirap, kaya naman ang ibinayad na lamang sa kanya ay ang kwintas. Napaisip ito kung dahil ba sa kwintas kaya ito nabubuhay muli. Napatingin si Encred sa isang knight na Bomwillow na sasaksakin siya upang siya ay tuluyan ng mamatay. Nang masaksak si Encred, bumalik muli ito sa oras na nanggigising ang kayang kasamahan. Kaya naman agad siyang tumayo ay kinausap si Rem at sinabi na nilagyan niya ng insekto ang sapatos ni Rem. Tinignan naman agad ito ni Rem at ibinaliktad ang sapatos, kaya nalaglag ang insekto na galing sa sapatos. Nagalit naman itong si Rem at sinabi ni Kay na ang aga-aga ay gumagawa siya ng ganitong prank, ngunit sumagot naman si Encred na wag na itong maraming sinasabi at turuan na lamang siya ng the Heart of the Beast. Puno man ng pagtataka si Rem, ngunit kumilos naman agad ito at sinamahan itong si Encred sa labas upang magsanay. Nang nag-sparring na itong si Encred at si Rem, nagulat ito sa mga kilos at galaw ni Encred dahil hindi ito normal para sa bagong tinuturuan pa lamang. Kaya naman question ni Rem si Encred kung paano nito nagagawa yun, at ang ganitong teknik ay lihim lamang sa kanilang pamilya. Sa isip ni Encred, lagpas na sa 10 beses siya sinanay ni Rem, ngunit syempre hindi malalaman ta ni Rem dahil nauulit lamang ang pagkabuhay ni Encred. Sumagot na lamang si Encred na nag-ensayo lang ito ng mabuti at nagpalusot na lamang na baka nagawa niya lang ang ganang galaw ng aksidente.
Pagtapos nito ay nag-aya na lamang muli si Encred ng isa pang duelo kay Rem at ito naman ay nagustuhan ni Rem. Nagsimula na ang kanilang laban, si Rem ay umaatake at si Encred naman ay umiiwas lamang sa mga atake ni Rem, kaya naman naisip ni Encred na hindi lamang niya dapat itong maiwasan at dapat rin ay makaporma ito para umatake. Nagsalita naman itong si Rem at inesor si Encred at tinanong kung pag-iwas lamang ba ang kaya nitong gawin. Naisip naman ni Encred ang isang teknik sa pag-e-espada, ito ay ang Valen Mercenary Sword Technique. Ito ay gawa ng isang mercenary na kilala sa Valen. Inasar ni Rem si Encred na mahina lamang ang katawan ni Encred pagdating sa baba. Pagtapos parinig ito ni Encred, bigla niyang binilisan ang ikot ng kanyang kilos at sa tingin nito ito lamang ang kaya nitong magawang pagsalakay kay Rem. Ang teknik na ginawa ni Encred ay kung paano siya pinatay ng knight. Pero dahil sa lakas ni Rem, agad niya naman itong sinalagan dahil para mabitawan ni Encred ang sword at tumilapon ito. Nagulat naman si Encred sa nangyari at naisip nito na ayon lamang ang kaya niyang magawa at alam nito na ganun lamang ang ginawa sa teknik na nakapatay sa kanya ng ilang beses. Nagsalita itong si Rem at sinabi dapat ay magkakaroon ng dugo sa nangyari. Nagtaka si Encred sa tinutukoy ni Rem kaya naman nagpatuloy magsalita si Rem at ipinaliwanag. Sa kanya, sinabi nito na sa lahat ng pinakita ni Encred na kilos ayon lamang ang pinakamaganda nitong nagawa. Ngunit dapat ay hinawakan niya ito ng maayos upang hindi nito mabitawan ang espadang hawak niya. Tinanong niya si Encred kung ito ba ay nagdududa sa kanyang sarili kaya ganun na lamang ang nangyari. Kaya naman tinuruan niya ito na dapat nitong hawakan ng maigi ang espada upang hindi maging dahilan ng pagdugo ng kanyang kamay kung sakaling ang kanyang kalaban ay malakas ang puwersa gaya ng kanyang ginawa. Napatingin si Encred sa kanyang kamay at naisip nito ang sinabi ni Rem. Sumang-ayon ito at sinabi sa kanyang isip na kahit hindi gaanong pinaliwanag ni Rem ang kanyang sinabi, ito ay kanyang naiintindihan. Kaya naman naalala niya ang bawat sandaling nakikipaglaban siya at aminado naman siya sa kanyang sarili na hindi ito confident na umawak ng espada. Kaya naman kumilos itong si Encred at sinubukang lumaban kay Rem habang inaalala ang laban na nangyari bago ito mamatay. Ang pagsisinay ni Encred ay hindi naging ganun kadali dahil umabot pa ito ng 123 na beses na naulit ang mga nangyari. Kakaiba ito, umabot na ng 100 pero patuloy pa rin ang pagkabuhay niya. Ngunit kahit sa pagkakataon na ito ay nasaksak pa rin si Encred kaya naman sa araw ng ika-124 ay nag-ensayo muli si Encred kasama si Rem at sa wakas ang pag-ensayo ni Encred ay nagtagumpay na. Nagawa nitong iporma ang sarili niya gawa ng ginagawa ng knight kung paano siya patayin. Ngumiti ito at napatanong si Rem kung bakit ito nakangiti kahit nagberyugo ang kanyang kamay. Hindi na samagat si Encred bagkus mas inisip pa nito na kaya niya na ang knight na pumapatay sa kanya. Malapit nang matalo ni Encred ang knight na iyon kung bibilisan pa niya ang kanyang atake kaya nilagay nito ang kanyang buong lakas sa sarili. At hindi naman magpapatalo ang knight na ito kay Encred, sumugod din ito kasabay ng pagsugod ni Encred sa kanya. At nang ginaya nito ang porma ng pagpatay ng knight na iyon ng kanyang buong lakas at kitang-kita nito kung paano nito gustong matalo dahil sa dami namang beses na pagpatay nito sa kanya. Gustong makabawi ni bossing. Nagkaroon na ng impact sa ulo ng knight ang espada ni Encred ngunit may pansalag ito sa buong ulo nito. Ngunit sa di inaasahan na kaisa pa rin itong knight sa leeg ni Encred, hindi talaga maiwasan ang atake ng knight mula sa leeg nito kahit na ano pang gawin ni Encred na pag-insayo at kahit na na-manifest nito ang Heart of the Beast. Kahit na nasaksak ng knight ang leeg ni Encred, pinipilit ni Encred na hindi pumikit at hindi magpakita ng panghihina sa kanya. Kahit na pati ang espada nito pinilit nitong hindi mabitawan, iyon parte ng kanyang pag-insayo kaya kahit anong mangyari hinding-hindi nito bibitawan ang espada. Na-realize naman no Encred na sa buong laban nila na umabot na ng daang beses ito lang ang unang beses na nagpakita ito ng buong lakas na hindi niya nagagawa nung una. Tinignan ito ng knight itong si Encred nang may pang-iinsultong mata, nakangiti ito habang sinabi na mukha daw nahihirapan ng sobra itong si Encred. Tinutok muli ng knight sa leeg ni Encred ang espada nito at bago pa saksakin sa leeg sinabi nito na kung naghahanap ito ng awa itong si Encred at ibibigay nito, ngunit bago mangyari iyon nagsalita itong si Gruhor na bukas. Bukas ay siguro mamamatay na itong knight at napa-question naman itong knight sa sinasabi nito, di niya ito maintindihan pero hindi na lang niya ito pinansin. Kasi alam na ni Gruhor nang dapat niyang gawin, nasa utak na niya kung paano niya ito tatalunan.
Ngunit kahit ganun pinagpatuloy pa din ng knight ang pagsaksak nito sa leeg at sinabi ng knight na ang kamatayan ay walang bukas. Biglang nagkaroon muli ng himala sa kwintas nito na nagpabalik muli sa buhay nito sa simula nung natutulog pa ito. Ang dumapong insekto sa sapatos ni Rem ay pinatay agad ni Incred bago pa man makapunta sa sapatos ni Rem. Sinabi ni Incred na nakita na niya ito kanina kaya pinatay niya na agad ito. Ikinagulat naman ni Rem ang ginawa ni Incred sa insekto. Nagpasalamat itong si Rem sa ginawa nito ngunit naguguluhan pa rin ito. Sabi naman ni Incred na kung nagpapasalamat ito ay dapat kunin ito ang guard duty ni Incred. Punong-puno ng pagtataka itong si Rem sa kilos ni Incred. Napatanong na lang ito sa sarili kung bakit ganon na ito mag-utos sa kanya. Apaka-casual daw. Ito na ang pang-125 araw simula nung puro patay ang nangyayari kay Incred. Tinawag ni Incred ang isa sa kanyang miyembro habang kakatapos lang nito maligo at napatanong naman ito ng bakit. Big Eyes ang tawag ni Incred sa miyembro niyang ito. Inutusan nito so Big Eyes na ipagkuha niya si Incred ng shin armor, dagger at shield at babayaran naman niya ito. Pagtapos sumagot naman itong so Big Eye nang may emoji mukha at sinabing mamaya niya ito gagawin. Sumigaw itong si Big Eye na hindi niya ito gagawin para sa kanya ng ganun-ganun lamang gagawin niya ito dahil siya ang boss ng mga ito. Napatanong na rin itong si Rem na kung ganto na ba kahigpit mag-utos itong kanilang commander. Nagsalita naman itong si Jonex sa tabi na nakaupo at sinabing palagi naman din daw nilang sinusunod ang utos ni Incred at sinabihan pa niyang bobo si Rem. Sinabi naman ni Rem na hindi niya ito marinig. Sinabi ba daw nitong ay Jonex na gusto daw matikman nito ang axe ni Rem. Sa likod naman ni Rem ang makadayos nilang miyembro at sinabi nito na ipagdadasal na lang nito si Incred pero punong-puno ng pagtataka ang mga dahil sobrang weird daw ng kilos ng kanilang commander. Never daw kasi naging ganun ka-strict at seryoso itong si Incred sa kanila. At pinagpatuloy nito ang pag-insayo niya sa kagustuhan maging malakas at matalo ang knight na pumapatay sa kanya. Habang nag-insayo itong si Incred punong-puno ng galit ang puso't isip nito. Iniisip nito kasi na kapag namamatay itong si Incred nakakaramdam siya ng sakit at bigat na hindi maipaliwanag. Paano kung hindi niya talaga kayang matalo ang knight na ito? Paano kung sa loob ng 1,000 araw hindi niya pa rin matatalo ang knight o kahit dumating pa ang 10,000 araw ay hindi pa rin niya makakaya? Iniisip nito kung paano niya iligtas ang sarili niya sa ganong kapahamakan. Nasa isip nito nagigising pa ba ito o matutulog na lang sa araw ng laban. Mas malakas na sa Incred ng triple kesa sa dati pero bakit hindi pa rin daw siya makontento sa ganon? Ngunit naisip rin ni Incred na hindi iyon ang opsyon para sa kanya kaya kailangan niyang lagpasan ang kung anong meron siya sa ngayon at matalo ang knight. Kaya't iniisip ni Incred na ang punong kanyang hinahampas ay ang knight na pumapatay sa kanya para mailabas at matignan nito kung matatalo niya na ito. At sa wakas natutunan na nito kung paano maneksak gamit ang dulo ng espada na bumaon naman sa puno. Naghahanda na ito ng kanyang gagamitin sa laban. Sinigurado nitong Paul Ido ang magiging laban muli knight at iniisip nito na ngayong araw-araw matatalo niya na ito. Handang-handa na ito. Lahat ng kailangan niya sa muling magiging laban ay kanyang nasuot ang mga dagger na hinanda sa kanya ni Big Eye at Shield. At dumating na nga ang oras ng laban. Magsisimula na ulit ang laban na ito na sinimulan ng kabilang panig. At mukhang handang-handa na rin ang mga miyembro nitong si Incred sa laban na magaganap ng daang beses na hahaha. At nagsimula na nga ang dalawang panig sa laban. Sobrang daming knight ang naghahampasan ng espada at sumasalag ng espada. Kabi-kabilaan ang mga kalaban na nakakaharap. Si Incred ay nakaligtas sa labang ito dahil lamang sa tatlong dahilan na Una, ang preparasyon sa digmaan ay talagang pinagtinuuna nito. Pang-alwa ay ang pinalad ito na makaligtas kahit papaano sa digmaan at ang panghuli ay ang focus at dedikasyon nito sa laban na mahirap kalabanan ng sarili niya mismo kasi may goal na itong si Incred at alam na niya ang gagawin niya. Nung pang-46 na laban ni Gruhorn nahampa ito ng Duspordos na may pako kamay kaya ito natalo. Nung 47 araw ng laban niya ay gumulong ito upang maiwasan ang Duspordos na may pako pero napatay siya ng iba dahil napirat ang ulo nito. Kaya't ang ginawa ni Incred ay umiwas agad sa knight na may Duspordos at atakihin ang ulo nito gamit ang espada. At nung pang-71 araw ng walang katapusang laban ay may kawal na umatake sa paa nito at naputol kaya wala na itong magawa para makaganti. Kaya ang nilagyan ni Incred ng harang ang paa nito upang hindi na maulit ang ganang pangyayari na nagiging dahilan ng kanyang pagkatalo.
Ang pang-89 na araw ng laban may Knight na bumato ng axe nito kay Incred sa ulo na kadahilanan ng kanyang. Kaya kung bubuhayin niya magugulokang ang laban nito sa Knight na kanyang hinihintay makatapat. Kaya nag-ensayo ito ng pagbato ng dagger mula sa malayo para matalo ang kawatan na ito. At kahit na natapos na ang lahat ang isang miyembro niya na si Vel ay nasa likod nito na nanganganib. Kaya gaya ng dati sinalagan ulit nito ang panang lumilipad patungo kay Vel at nailigtas niya muli ito. At ngayon ay sa wakas nagkaharap na ang dalawang magkaribal makakabawi na kaya itong si Encred ngayon sa Knight na patuloy na pumapatay sa kanya kada araw makakamit na kaya nito ang goal niya. Bigla naman na unang sumugod itong Knight at mabilis na nakapunta sa harap ni Encred habang ay hahampas na nito ang kanyang espada. At saktong nakapaghanda itong si Gruhorn at nasa legan nito ang atake ng Knight sa kanya gamit ang shield na hawak nito. At bigla naman din sumugod pabalik itong si Encred ng mabilis sa Knight na iyon sinabi nito na kung iiwasan at sasalagin niya lang anmang atake nito wala itong pag-asang manalo laban sa Knight kaya naisipan nitong ay laban din ang kanyang atake. At nang umatake muli ang Knight na iyon sa kanya Algan niya ito gamit ang kanyang espada sapat upang makaligtas ito sa atake nito isa lamang daw itong regular na Knight ngunit ang lakas nito ay kasing lakas ng isang batang ipinanganak na may maranyang talento. Napaisip naman itong Knight na ito na nakita niyang paatake ito ngunit nagulat ito nang bigla nasa legan niya ang atake nitong Knight gamit ang espada ang Knight na ito daw at may kakulangan sa experience sa pakikipaglaban kaya madali itong masoprese sa galaw. Kaya ng masalegan ni Encred ang atake nitong Knight ay agad namang iniuntod ni Encred ang ulo nito mula sa nguso ng Knight halatang nabigla talaga ito sa ginawa nito. Ang Valan Mercenary Sword Technique na may kasamang maraming variation ay epektibiko sa Nate na ito. Sumipa ng buhangin itong si Encred patungo sa mukha na Nate ito na. At dahil dun hindi nakakita ng ayos ang Knight na nagkakadahilanan ng hindi pag-focus nito sa laban. Nagkaroon ng momentum itong si Encred na makaatake ng walang problema sa Knight na ito dahil na-distract ito sa buhangin na isinipa sa kanya ni Encred. Hindi naman iyon agad hinayaan ng Knight at umatake itong Knight bago pa makalapit itong si Encred sa kanya. Ngunit ang atake ng Nate sa kanya ay hindi naging madali at nailegan pa ito ni Encred ang atake ng kangit patungo sa leeg nito. Maswerteng nakaligtas si Encred sa atake ng Knight na iyon kahit na ang dalawa ay nawala sa balanse. At nang umatake muli itong Knight sa kanya gamit ang signature attack nito na stab ay alam na ni Encred kung paano ito kakalabanin ang atakeng iyon kaya naghanda din si Encred. Sinalegan nito ni Encred gamit din ang espada na ginamit ang atakeng stab din na nabali naman ang espada ng Knight. Ngunit may isang Claw of the Hawk na itinutok sa kay Encred ang pana niya akala nito na mapapatay niya si Encred ng ganun lamang. Kaya nang papalapit sa kanya ang ipinana ng Hawk Claw ay biglang may isang axe na lumilipad din sa itaas patungo sa panang papalapit kay Encred ay natama ng axe ang pana kaya di nagtagumpay ang Hawk Claw na ito. Kay Rem pala galing ang axe na iyon talagang ibinato nito ang kanyang axe patungo sa pana para mailigtas lang ang kanilang commander sabi ni Rem na kahit anong mangyari papatayin niya ito at sinabi naman ni Big Eyes na wag nato magsayang ng oras sa Hawk Claw itong. At sa kabilang banda sa di inaasahan nanalo na itong si Encred sa laban nilang dalawa ng Knight ginamit din ni Encred ang signature attack ng Knight na stab at intinusok nito ang espada nito sa leeg ng Knight. Ayan ganti na ng api haw ano ka ngayon boy? Habang nagkakagulo pa sa paligid ng labanan hindi pero nakukontento itong si Encred sa ginawa niya sa kangit tinignan ito ni Encred na may matinding galit at natatakot naman ang Knight para sa kanyang buhay. Inihanda ni Encred ang kanyang espada na nakatutok sa ulo wala na itong naiisip kundi ang patayin ito tinignan ito ni Encred nang walang halong emotion kundi ang kagustuhan lang nitong matalo at maibawi ang kanyang sarili. Bago pugutan ng ulo, sinabi ni Encred na ganito ang paghingi ng awa para sa buhay at pinugutan na nga nito iyon kangit at sa wakas sa haba-haba ng araw at ilang beses ding namatay ay nakamit na nito ang kanyang hustisya. At sa wakas nakaalis na ito sa siklo ng kanyang buhay nakalagpas ito sa Knight na matagal na niyang kinakalaban na paluhod na lang itong si Gruhorn sa tuwa nito. Ngunit hindi pa do nagtatapos may panibagong siklong mabubuo na naman ata sa kanyang buhay dahil may bilgang sumipa ng malakas sa likuran nito ikinagulat iyon ni Encred dahil sa lakas ng impact hindi iyon magagawa ng isang pangkaraniwang Knight.
May isang nilalang sa likod ni Incred, hindi pa matukoy kung ano ito, pero kung sa susumil nasa ibang race ito na bukod sa mga tao at mas malakas ang race ng mga ito, at ito din ang sumipa kay Incred na napatalsik ng malayo si Incred. Napainda naman sa sakit itong si Incred dahil sa lakas ng impact ng sipa ng nilalang na iyon sa kanya, halos mahimatay ito at mabali ang likod. Nagulat naman si Jonex at si Rem nang makita nila ang nilalang na ito na sumipa kay Incred, at mas ikinagulat nila kung anong klaseng nilalang ito. Isa pala itong frog race, at kung sa tatawagan natin isa itong taong Poloka, ang race na ito ay di pangkaraniwan na makikita, kaya nakakagulat na may lumitaw na ganitong nilalang sa laban. Bumagsak si Encrod habang nakatayo ang taong Poloka at nakatingin sa kanya. Nagsalita pa itong taong Poloka na siya ang nagturo sa knight na pinatay niya, kaya naman hindi ito makapaniwala na mapapatay niya lamang ito. Kaya naman ang tinignan muli ng taong Poloka ang knight na kanyang kasama, lalo itong nagalit kay Encred at kumilos agad upang umatake. Sumigaw ito sa bida at sinabing mamatay na ito. Habang hindi pa rin makagalaw si Encred, dumating naman sa tamang tiyempo si Rem at sinaklolohan si Encred. Sinangga niya ang atake na ibabato kay Encred, at umatake rin pabalik, ngunit mabilis kumilos ang human frog, kaya naman nasa legan din niya agad ito ng walang kahirap-hirap. Nanatiling naglaban ang dalawa habang ang isang knight na kalaban nila Encred ay kumilos na at susubukan ng tapusin ang buhay ni Encred. Ngunit mabilis na nakasaklolo itong si Jonex at pinugutan ang isang knight, mukhang ang gusto lang nitong mga ito ay ang mapatay si Encred. Patuloy na nakipaglaban si Rem sa taong Poloka, sinabi pa nito na kung gusto niya makuha ang ulo ng kanilang pinuno ay kinakailangan muna nito ng permiso mula kay Rem. Sumagot ang taong Poloka at sinabing ayon pala ang kanilang pinuno at hindi siya. Naisip ni Rem na sa mundo ng mga mandirigma at Poloka ay kinakailangan talaga na mayroong hidwaan at laban, kaya naman iniisip nito kung sa papaano niya papatayin ang taong Poloka. Kung ito ba ay gagamit ng mahika upang masunog na lang ito o hiwain ito sa maliliit na parte gamit at kanyang sandata. Nagtaka naman itong Poloka kung bakit napunta ang ganitong tao na katapat niya sa simpleng laban. Nakikita ng Poloka ang lakas ni Rem, kaya naman napapatanong ito kung bakit ito nandito. Napatanong naman itong taong Poloka kung bakit may isang katulad ni Rem sa gantong laban. Iniisip nito siguro na para sa kanya na kalabanan ito at patayin. Pero si Rem walang kinakatakutan na kahit ano, ilalagay niya daw ang sarili ng buhay para lang kay Incred. Handa man ito sa kahit anong mangyari sa kanya at handa na rin itong talunin ang taong Poloka. Ngunit kahit na ganun, tinalikuran ng taong Poloka itong si Rem at sinabi nito na ang labang ito ay walang kwenta. Nainas naman itong si Rem sa ginawa ng taong Poloka, mukhang minamaliit kasi ng taong Poloka itong si Rem kaya tinalikuran lang ito. Ngunit kahit ganun, ipinagpatuloy pa rin ng membro ni Incred ang laban at inisa-isa ang mga kalaban. Isa-isa silang nagpakita ng gilas sa laban. Ibinigay ni Jonex ang buong lakas niya sa laban, kasunod naman ni Odin ang taong madasalin na umaatake gamit ang sariling kamay nito, at si Ragnar na gumagamit naman ng espada kasma si Rem na gumagamit ng axe sa laban. Habang nanghihina naman si Incred, bigla naman umatras sa laban ang mga kalaban ni Incred. Dumating muli itong si Incred sa mundo ni Ferryman. Sinabi ni Ferryman na nagawa nitong makaligtas sa araw na iyon, pero hanggang doon lang kasi hindi nito makakaya ang pader na palaging humaharang sa daan nito. Ang pader ay ang kalaban na pumapatay sa kanya na nagkakaroon ng siklo ang kanyang buhay. Sinabi pa ni Ferryman na wala na itong magagawa dahil ang kapalaran nito ay ang sumuko at maglumbay na lamang. Tumayo naman si Incred at hindi pumayag sa sinabi ni Ferryman. Sinabi nito na ang mga pader ay dumarating hindi para hirapan siya kundi para malagpasan ito ni Incred. Ang lupot non-lodi, hahaha. Sinabi naman ni Ferryman na maghihintay ito sa pagbabalik nito, na ang kanyang mata na punong-puno ng pag-asa at ambisyon ay mawalan ng ilaw. Nagising si Incred sa tent na may balot sa kanyang katawan. Inaalala niya pa ang lugar na iyon kung nasaan siya. Bigla naman may nagsalita sa gilid nito at sinabi itong ang tent nila, kung nakakalimutan daw nitong si Incred kung nasan siya. Si Rem pala ang nagsalitang iyon at sinabi nito na kung wala ba daw problema itong si Incred dahil nakatulog lang naman ito ng sunod na 2 araw. Sinabi din ni Rem na iniligtas ni Rem itong si Incred mula sa taong Poloka kung naaalala nito, at napaisip naman kung anong Poloka iyon. Mukhang naguguluhan ang isip nito. Sumakit bigla ang dibdib nito nang maalala niya ang taong Poloka na muntikan na siyang mamatay. Dahil doon mukhang na-trauma ito sa taong Poloka, pero iniisip nito rin na nakakamangha at nakaligtas siya doon sa taong palakang iyon.
Tinaong naman ni Rem si Incred kung naalala niya pa ba ito ang kanyang best friend forever. Sinabon naman ni Rem ang kondisyon nito, wala namang nabaling buto dito at nalamag lang ng sobra ang ulo nito. Itinanggi naman ni Incred ang sinabi ni Rem at sinabi nito na wala siyang sinabi na magiging magkaibigan ang mga ito at sinabi pa nito ang sikretong noble hunter si Rem. Bigla namang tinakpan ni Rem ang bunganga nito at nagulat naman si Incred, mukhang nakalimutan nito na sikreto nila yon. Sinabi ni Rem na hindi porket alam niya ang sikreto ng isang tao hindi ibig sabihin ay may pagsasabi na nito kahit kailan. Ito ang panibagong araw, nakaalis na kasi si Incred sa siklo ng buhay niya at nakaligtas na ito sa kangit na nagpapabalik sa kanya sa araw. Nagising naman ang iba pang membro, ito si Chris o tinatawag na Big Eye. Sinabi ni Chris na kailangan daw ni Incred magbayad ng triple sa kanya. Ipinaalam nito kung magkano ang ginastos nito para lang maiuwi sa kampo. Sinabi naman ni Incred na hindi ito nakikita sa Big Eyes sa gitna ng laban lagi naman daw at napatahimik naman itong si Chris, kaya sinabi na lang nito na bibigyan na lang daw nito ng discount, magbayad na lang daw ito ng doble kesa sa triple. Dumating naman si Jackson sa tent ni Incred at mukhang sasabihin ito. Tinanong naman ni Incred kung ano ang gusto nitong tanungin o sabihin sa kanya. Biglang may inabot itong si Jackson kay Incred, ibinato nito ang isang bagay na iyon at napatingin naman si Incred, ano kaya ang bagay na iyon. Nag-good morning at evening itong si Jackson at sinabing i-apply daw niya ito ng 2 beses sa isang araw. Wag na ito magtanong si Incred kung saan niya iyon nakuha. Isang gamot pala ito para kay Incred. Napatanong naman sa sarili si Incred na hindi ba't ayaw nitong mamigay ng personal nitong gamit. At ito naman si Odin, umiiyak ito habang ipinagdadasal si Incred sa tabi. Sinabi naman ni Incred na umalis na ito at hindi naman ito patay. Habang nakahiga si Incred, iniisip nito ba't ganito ang kinikilos ng membro niya sa kanya, nag-aalala bado ito sa kanya. Sa tabi ni Incred merong 2 soldier sa infirmary tent, ang isa ay ang platoon commander sa IB ng kampanya na malaki ang galit kay Incred at ang isa ay isang ordinaryong soldier na hindi niya kilala at gusto lang nitong sayangin ang oras, tumingin lang sa langit. Biglang may pumasok sa infirmary tent nila, sa tenga palang isa na itong elf, wala nang tanong dahil sa haba ng tenga nito at napakagara nitong kasuotan. Tinanong ng elf na ito kung sino ang commander ng squad na pang-444. Nagulat ang tatlo sa pagdating ng elf sa kanilang kampo, hinahanap nga kasi ng elf ang pang-444 na squad commander. Tinanong naman ng elf na ito kung infiliation soldier ba itong si Vincennes at agad naman tumanggi ito. Nagpakilala ito na 2nd Company 3rd Platoon Leader itong si Vincennes. Tinanong naman ng elf kung isa ba do nakasanayan na ganun magpakilala ang isang platoon leader sa isang superior dahil lamang sa race nito. Kinabahan naman si Vincennes nang malaman nitong superior nila itong elf at humingi ito ng tawad sa elf. Mukhang tumiklop bigla si Vincennes. Napatanong naman si Incred sa sarili nito patungkol sa elf, ito daw siguro ang bagong commander ng pang-4 na kampanya na kanyang naririnig. Nagpakilala naman si Incred sa superior niya dahil isa kasi siya sa pang-4 na kampanya. Nagpakilala siya na siya ay nasa pang-4 na kampanya at pang-4 na platoon na leader ng pang-4 Just Squad. Si Incred kasi ang hinahanap ng elf. Pinuri naman bigla ng elf superior na ito si Incred, narinig daw kasi nito na nahahandle nitong si Incred ang kanyang membro ng madali kahit na mahirap ang kanilang squad. Nilalook forward daw ng elf superior na ito ang kontribusyon nitong si Incred sa 4th Company. Punong-puno naman nagpagtataka itong si Incred sa nangyayari. Pumunta lang ba daw itong elf na to para lang sabihin ang mga bagay na yon? Biglang napatigil ng sandali itong elf at napatingin sa isang lalaki na naroon sa tent. Tinanong nito kung anong pangalan nito. Kinakabahan ito at mukhang nag-iisip ng sasabihin. Nagpakilala itong si Krang pero kinakabahan ng malala ito, mukhang pinag-isipan pa ng mabuti ang kanyang pangalan. Napaisip naman daw na gawa-gawa niya lang ang pangalang iyon. Ang attitude din ito sa company commander ay masama, di kaya isa itong noble. Napatingin ito ng saglit kay Krang at umalis din naman agad. Dumating na ang gabi at mukhang magsisimula ng mag-ensayo itong si Incred. Habang pinapakiramdaman nito ang kanyang kamay, na-realize din nito na ang sakit na nararamdaman nito mula sa injury ay medyo nawawala na, kaya dapat nang magsimula muli ito sa pag-ensayo. Nang paalis na si Incred, bigla naman siyang tinakong ni Vincennes kung pasan ito pupunta at sumagot naman itong si Incred na papunta ito sa training ground para mag-ensayo.
Nil-8 naman ni Vincennes itong si Incred, sinabi nito na tanga itong si Incred sa pag-iisip na lalakas ito sa pag-insayo dahil siya nga ang pinakamababa sa rangkang ng mga sundalo. Habang si Krang naman at tahimik na nakikinig lang sa usapan ng dalawa, as usual tahimik lang ito buong maghapon. Introvert yarn. Nagsisimula ng mag-ensayo itong si Incred, hawak ang kanyang espada, iniisip nito ang kanyang naging galaw sa nakaraang digmaan, isa kasi dun ang may kapaki-pakinabang na method na pinaglanan niya ng pera nung bata pa ito para lang matutunan iyon. Inaalala nito ang last attack nito sa knight na nakalaban nito, iniisip nito kung paano na lang naunghuli nitong atake ay sumable. Kaya hindi daw magiging magandang idea kung ilalagay nito ang itlog sa isang basket lamang, kasi kung ang ataking iyon na stab ay sumable siguradong mamamatay muli iyon. At napaisip ito na kung ang lahat ng atake ng axe ni Rem ay nakakamatay, at dahil dun biglang nagkaroon ng bagong idea itong si Incred, pagtapos ng matagumpay na paggamit ng stab technique ay may next move na ito. At biglang namang may nagsalita sa gilid nitong si Incred, sinabi sa kanya na talagang nag-insayo ito ng maigi, bigla namang ikinagulat iyon ni naramdaman na may tao na pala sa paligid niya. Bigla namang napalingon itong si Incred at si Krang pala ang nagsalita, nakaupo sa gilid, sinabi ni Krang na hindi daw nito alam ang ginawang ensayo ni Incred kanina kang daw kasi at ginagalaw nito ang kamay nito sa bar axe, ngayon naman ay lutang na may hawak ng espada. Nagpaliwanag naman itong si Incred ng kanyang ginagawa, sinabi nito na ginawa niya daw ang ganang ensayo para maibalik ang lakas nito at saka ay iniisip nito ang huling naging laban. Tinanong naman ni Mysterious Guy kung bakit ba daw ginagawa ni Incred ang ganang pag-insayo, at sumagot naman itong si Incred na nag-insayo muli ito para hindi ito mamatay. At sumagot naman itong si Krang ng paano naman daw kung hindi ito mamatay, may goal ba daw itong si Incred kaya iniingatan nito ang buhay niya. Napaisip naman si Incred sa sinabi ni Krang kasi ang gusto nitong maging ay malabo para sa iba, pag sinasabi kasi nitong si Incred na gusto niyang maging knight ay pinagtatawanan lang nila ito. Pero kahit ganun pa man ang discrimination sa kanya ng tao, hindi pa rin tumigil sa pangarap na maging isang knight itong si Incred kahit na wala itong kahit anong talento. Kaya kahit na alam ni Incred na pagtatawanan lang din siya ni Krang pag sinabi niya iyon ay sasabihin niya pa din, kaya sumagot itong si Incred sa tanong ni Krang na kung ano bang gustong maging nitong si Incred, sinabi nito na gusto niya maging isang knight. Ngunit sa halit na tumawa itong si Krang kay Incred patungkol sa pangarap nito ay mukhang namangha at nagulat pa ito sa sinabi ni Incred. At bigla naman umimik itong si Incred na first time daw nitong makakita ng taong di siya pinagtatawanan sa kanyang pangarap. Bigla naman sinabi ni Krang na nakalimutan lang daw nitong tumawa kasi may naalala daw itong gagawin, ngunit jaw-distract ito Jade makitang nag-insayo itong si Incred. Sinabi ni Krang na naalala na nito ang kanyang gagawin pagtapos manunod kay Incred na mag-ensayo. At si Incred di naman makapaniwala na may isang taong hindi diniskrimina ang kanyang kagustuhang makamit sa kauna-unahang beses, may tunjin din sa kanya kahit papaano. Lumingal muli si Krang at sinabi na kung magiging knight daw itong si Incred ay sana matindaan nitong si Incred itong si Krang, at sabay alis na ulit ito ang unang beses na may sumuporta kat Incred. Dumating na ang umaga at may mga sundalo na nagkakatahan sa labas ng kani-kanilang tent. Pagtapos gumising sa umaga, ang tatlo naman ay naghihintay sa pagkain nila, habang ito namang si Vincennes ay galit na at di na makapaghintay. Tumayo naman si Incred sa kanyang higaan at nag-ikot-ikot saglit sa kampo na daanan nito si Jonex at tinanong ni Jonex kung kamusta na ang kanilang commander. At sumagot naman si Incred na okay na ito at nakatulong ng sobra ang kanyang gamot na ibinigay, sabay nagpasalamat. Sinabi naman ni Jonex na kung nagpapasalamat ito, ipakita nito ang kanyang pasasalamat sa pagbabalik nito sa kanyang trabaho muli. Dumating na muli ang gabi at nang matutulong na muli ang tatlo, nag-good night naman si Krang kay Incred at bumati din naman itong si Incred. Ang sweet, oh hahaha. Bigla namang nagsalita Vincennes sa tabi kung ano daw ang pinagsisasabi ng dalawang to, mukhang nagseselos ka ata boss, edi good night sa'yo hahaha. Dumating ang kinabukasan na masakit ang ulo ni Incred at gayon din na may kumakanta na naman sa kabas ng kani-kanilang tent. Nagtataka naman si Incred na bakit bumalik muli ang mga wandering minstrel kinabukasan kahit na wanderer nga ito. Biglang sumigaw muli itong si Vincennes na parehong-pareho sa sinabi niya kahapon na bakit ang tagal ng mga pagkain. Napansin naman iyon ni Incred kasi parehas din ang sinabi nito kahapon. Bigla namang may na-realize itong si Incred at kinabahan ito ng malala, pinagdadasal nito na sana mali ang kanyang iniisip.
Tumayo ito at nakasalubong muli nito si Jonex. Sinabi rin ni Jonex ang sinabi niya kahapon kung Jamusta na ang kanilang commander. At sinabi rin naman ni Incred ang sagot na sinabi niya kahapon na nakatulong ang medisinang binigay nitong si Jonex at nagpasalamat. At muli sinabi ni Jonex na kung talagang nagpapasalamat ito ay bumalik na daw ito sa kanyang trabaho. At ayun na nga, doon na nga tumama ang iniisip ni Incred. Ang araw ngayon ay kapareho ng araw kahapon. Bigla nitong naalala ang sinabi ng ferryman sa kanya na may bagong pader na mabubuo na magpapabalik ng siklo sa kanyang buhay, kaya ewan na lang daw ng ferryman kung makakaligtas pa ito doon. Basically ang nangyayari ay habang natutulog si Incred doon ito namamatay. Inisip nitong siguro itong wala man lang ginawa upang makalaban sa pumatay sa kanya, mas malala pa sa night na sumasaksak sa kanya sa leeg dahil doon ito ay nakakalaban ba. Napatingin ito sa pader na nasa harap niya at kumpara sa dati mas mahirap itong wasakin, pero mas lumalakas ang loob ni Incred. Dito nagkaroon KD muli ng pagsusulit para sa kanya na tapusin ito. Dumating ang gabi at hindi makatulog itong si Incred. Iniisip kasi nito kung paano ito namatay o paano siya pinatay, kasi ang pagpatay sa loob ng kampo ay magiging mahirap lagpasan mula sa mga defenses ng kampo kung tagalabas ang pumatay, at posible lang iyon gawin at sa night lang. Kaya iniisip nitong si Incred na ang assassin na pumatay sa kanya ay hindi isang tagalabas ng kampo kundi isa lang ang assassin na tagaloob ng kampo. Sa madaling sabihin, kasamahan lang nina Incred ang pumatay sa kanya. Kasi alam nila kung nasaan ang tent na pinagtutuluyan ni Incred at alam nila kung paano gumalaw nang hindi nararamdaman ang presensya, kaya isang skilled assassin ito at isa lang ang nasa isip ni Incred kung sino, at ito ang elf. Ang mga elf ay kayang gumalaw ng walang nagagawang ingay na sobrang perpekto para sa isang pagpatay ng walang bakas. At ang elf din na yun at nagpunta sa teng ni na Incred upang malaman ang eksaktong lokasyon ng tatlo. Ayon kaya ang rason kung bakit may biglang pagbisita ang company commander na elf na ito. Hindi natulog itong si Incred para bantayan lamang ang tent at makita kung sino ang may kagagawan ng pagpatay. Isa lang ang entrance sa kanilang tent, kaya pinagmasdan ito ng maigi ni Gruhorn kung papasok ang elf na iyon para patayin siya, at pag nakita niya iyon sisigaw ito ng malakas para magising at maalerto ang ibang sundalo sa ibang tent. At walang paabi biglang may sumasaksak sa leeg nitong si Incred at ikinagulat naman iyon ni Incred dahil wala namang pumasok na assassin sa loob ng medicate tent. Napainda ito sa sakit dahil ang isinaksak sa kanyang leeg at isang makamandag na karayom na kayang pumatay ng pamandalian. Hindi man lang daw nakita ni Incred na may pumasok, kaya paano nangyari yun? Nahulog ito sa kama at hindi man lang may galaw ng ayos ang kanyang buong katawan o makapagsalita man lang ito, kaya ang rason kung bakit namatay itong si Incred. Napatingin ito sa iba niyang kasamahan ni si Vincennes, patay na ito nang makita niya at hinanap nito kung nasan si Krang. Nakita nito si Krang ngunit may katabi itong tao na papatay sa kanya, ito na siguro ang assassin na hinihintay niya. Itinutok ng assassin ang espada nito kay Krang para patayin at sinasaksak nito ang dibdib ni Krang at doon na ito namatay. Bigla namang may bamutis ng tela ng medical tent at may nagpakita pa na isa pang assassin. Pinagmasdan ni Incred ang isang assassin na iyon at sa di inaasahan ay mahabang tenga ito at parehong sandata na katulad ng company commander elf na ito, so siya na nga ang salarin ng pagkamatay ni Incred at siya na rin ang bagong pader na hamarang kay Incred. At sa pangatlong araw ng pagkamatay ni Incred, wala pa rin pinagbago, may kumakanta pa rin sa labas ng kanilang tent. Napapaisip na itong si Incred ng dapat niyang gawin para maiwasan ang pagpatay sa kanya dahil pangatlong beses na nangyari ito. Kahit pa maging alerto ito sa anumang oras para maiwasan ang atake ng assassin ay hindi magiging madali dahil kahit man lang maramdaman ang paparating na presensya ng assassin ay hindi maramdaman ni Incred. At hindi rin magiging madali kahit na matalo niya ang assassin, may isa pang kalaban na dapat pagtuunan ng lakas, ito ang company commander elf na iyon. Nagiging walang kwenta na ang lahat ng pinaghirapan yung si Incred, naramdaman niya na din ang ganitong pakiramdaman nung kalaban niya pa ang knight na pumapatay sa kanya nung nakaraang digmaan. Pero kahit na ganun nanalo pa rin itong si Incred sa knight na iyon pagtapos ng pagkakatagal na pag-insayo. Kaya siguro ito na makakahanap ito ng paraan upang manalo ulit at mahakbanggan nito ang bagong pader na hamarang sa kanya hanggat hindi sumusuko itong si Incred. Bigla namang inalis ni Incred ang kumot ni Vincennes na ikinagulat naman nito, tinanong nito ng pasigaw kung anong problema nito, mukha daw itong tanga.
Kaya inalis ni Incred ang kumot ni Vincennes dahil akala nito na may inihanda ng patibong ang mga assassin na iyon sa loob ng tent pero wala itong nakita kaya balak nitong sa labas na muna magsimula pero galit pa din itong si Vincennes kay Incred tinanong nito kung ang training bado nito ay ang maghuli ng ipis gamit ang espada. At bigla namang nang insulto pa ito sinabi ni Vincennes na bagay daw ang ganang pag-insayo sa katulad ni Incred na mahinang sundalo. Sinabi naman ni Incred na hindi daw nito alam na may pakialam pala daw itong si Vincennes sa kanya at biglang nandiri itong si Vincennes sinabi nito nagbibiro lang daw ito. Bigla namang pumasok si Krang sa loob ng tent at nabutang nagkakagulo ang dalawa tinanong nito kung anong pinag-aawayan ng dalawa. Tinanong din ito kung kailangan ba daw ng dalawa ng oras para mag-away at aalis muna daw itong si Krang. Sinabi naman ni Incred na wag daw itong mag-alala itong si Krang at pumasok na daw ito habang nahiga naman itong si Vincennes sa kama at minura pa ang dalawa. Napatingin naman itong si Incred kay Krang at iniisip nito kung sino ba talaga ito kasi kung titignan ang mga assassin ay sobrang observant kay Krang kaya sure itong si Incred na si Krang ang main target ng mga assassin. Hindi mapigilan ni Incred na pag-isipan ng masama itong si Krang apaka-suspicious daw kasi nitong gumalaw at sino ba talaga itong si Krang saan ito nanggaling. Kaya naisip siya na mismo ang maghaukay ng impormasyon na ayaw ibigay ng kanilang kalaban patungkol dito kay Krang. Tulad ng membro nitong si Incred masyadong mysterious ang limang ito. Biglang tinawang ni Incred itong si Krang at nagbabaka sakali ito na masagot ang gumugulo sa isip nito kaya nagtanong ito kung okay lang. Tinanong nitong si Incred kung ano at sino ba talaga itong si Krang napalingon naman si Krang sa kanya at hindi agad nakapagsalita. Nagtaka naman itong si Incred kung bakit hindi agad ito sumagot nagkamali bado ito sa sinabi niya inisip nito na ang skill nito sa pakikipag-usap ay nakikipaglaban pa kay Rem. At di rin nagtagal sumagot itong si Krang na ang katanungan ni Incred ang bagay na hindi niya masasagot. Tinanong naman ni Incred kung bakit hindi niya ito masasagot na patayo natin si Vincennes dahil mukhang interesado din itong malaman sinabi ni Krang na mahabang istorya daw iyon. Napatahimik saglit si Incred ngunit sinabi nito na naiintindihan na niya at di na muli pang nagtanong nenas naman si Vincennes dahil sumuko na lang agad itong si Incred. Sinigawan ni Vincennes itong si Incred at sinabing nagbibiro bado itong si Incred dahil tinanggap niya agad ang ganang sagot ni Krang kung ganun lang daw sana hindi na ito nagtanong nung una pa lang. Kaya si Vincennes na lang mismo ang nagtanong tinawag nito si Krang at sinabing sigurado daw itong hindi taga dito itong si Krang kaya san bansa bado ito nanggaling nag-e-espia ba daw ito. Napatingin naman itong si Krang sa tanong nitong si Vincennes at unti-unting lumalapit ito kay Vincennes. Sinabi nito na kahit kailan man hindi niya sisiraan o traderin ang palasyo at hindi niya iyon gagawin kahit ano pang mangyari. Ito namang si Incred ay inoobserbahan pa itong si Krang nakikita daw nito sa mata nito at galaw nito ang aura ng isang knight. Mukhang natakot naman itong si Vincennes sa paglapit nitong si Krang sinabi ni Vincennes na ganyang ba siya makipag-usap da mas nakakataas sa kanya na uutol pa ito pero nagdagdag ng sir sa dulo itong si Krang sa kanyang sinabi. Tiklop siya ha. Ito namang si Incred na iniisip na isang knight itong si Krang at hindi mapakali pero alam nitong hindi ito isang knight dahil mahina ito sa kamay ng isang assassin. Ngunit kahit ganun hindi mapigilan ni Incred na mag-isip na may tinatagong malaking sikreto itong si Krang. Nag-good night na itong si Krang kay Incred at wala naman sinabi itong si Vincennes sa gabing iyon napabahing na lang ito. Iniisip ni Incred na natakot itong si Vincennes kay Krang dahil sa nangyari kanina natatawa na lang ito dahil sa sobrang kalma nito hahaha. Pinagmamasdan ni Incred ang pasukan ng medical tent na iyon at nag-iisip bagong plano para mapatigil ang assassin dahil kung di ito kikilos mamamatay muli ang tatlo. Kaya tumayo ito upang maghanda sa darating na assassin na papatay sa kanya napatayo din naman itong si Vincennes at tinanong niyo si Incred kung saan pa daw ito pupunta at hindi na lang daw ito matulog. Sinabi naman ni Incred ang totoo namat mga assassin na darating sa kanilang tent sa madaling panahon kaya kung gusto daw nito mabuhay at maki-operatibo itong si Vincennes. Bumalik na sa pagkakahiga itong si Vincennes at sinabi na lang nito na nasa sire lang ang ulo nito sa pinagsisisabi nito. Hindi na nagtaka itong si Incred sa magiging reaction nitong si Vincennes. At habang tinignan niya ang dalawa bigla namang may nagsalita sa labas ng tent sinabi na paano daw napansin ni Incred iyon nagulat itong si Incred nang marinig niya iyon. At bigla namang maglumilipad na karayom na bomb-utes sa teng patungo sa leeg ni Incred at naiwasan naman ni Incred iyon kahit papaano.
Iniisip nito kung kailan pa dumating ang mga assassin at nang bubunutin na nito ang kanyang espada upang lumaban. Ay biglang may assassin na mabilis na pumasok sa loob ng tent, sinasak ng makamandag na karayom si Vincennes habang patungo na rin kay Krang. Agad namang pumunta sa ibabaw nitong si Krang ang assassin na iyon at sabay saksak sa dibdib nito para patayin si Krang. Hindi niya namalaya ni Incred na namatay na ito, nagising na lang itong masakit ang ulo. Iniisip nito na walang ebidensya kung kailan ba darating o aatake ang mga assassin na ito at hindi rin ito makakahingi ng tulong kay Krang o Vincennes. Plano na lang nitong humingi ng tulong sa iba pang mas nakakataas sa kanila at pumunta nga ito. Sinabi naman ng nakakataas na lalaking ito na nababaliw na ito umalis na ito bago pa permanenteng patahimikin si Incred. Kaya walang nagawa si Incred kundi ang sarili niya na mismo ang gagawa ng plano. Hinihintay ni Incred na dumating ang mga assassin at i-predict nito para pagdating at makasigaw at humingi ng tulong sa iba. Walang paabi biglang may tumagod na karayom mula sa labas ng tent papunta sa leeg ni Incred at dahil doon nawalan ito ng boses upang makasigaw at makahingi ng tulong. Kung ano-anong posisyon na lang ang ginagawa ni Incred para paghandaan ang pagsalakay ng mga assassin na ito, ngunit hindi pa rin ito pinalad. Iniisip na lang nito kung paano niya kakalabanin ang kalabang hindi niya man lang makita-kita, pero sa mata ng mga assassin sobrang halata si Incred kaya napapatay nila ito. Dumating na muli ang umaga at eto na ang pangbenteng araw na namamatay si Incred. Hindi na nito alam ang kanyang gagawin. Napuno na lang sa realisasyon na wala talaga siyang magagawa sa ganitong laban at ito na ang pang-20 araw na magkakasunod na siya'y namamatay. Pero kay Incred wala lang iyon, mukhang nasanay na ito sa ganun niyang buhay, mamatay at mabubuhay. Hahanap ng paraan para manalo kaya napangiti na lang ito. Kaya naglakad-lakad itong si Incred para maghanap ng impormasyon o bagay na makakatulong sa kanya para makaligtas sa makamandag na karayo. Ang daan upang matalo ang mga assassin na sa sobrang bilis ay hindi mapansin-pansin at pag nalaman na niya sa kanya problemuhin ang company commander na elf. Nakita ni Incred si Jackson na tahimik at nakaupong nag-aayos at ng papyunas ng kutsilyo, mukhang may naiisip siyang bagay patungkol dito. Nitindaan ni Incred ang usapan nila ni Rem patungkol kay Jackson. Tinanong ni Incred kung bakit perverted wildcat ang tawag ni Rem kay Jackson. Napaisip naman itong si Rem. Sinabi naman ni Incred na yun kasi ang tawag nitong si Rem kay Jackson, kaya bakit daw ganun. Sinabi naman ni Rem na isa itong turret adong di maintindihan kaya ganun ang tawag nito. Hindi kasi lumalaban itong si Jackson ng harap-harapan at ine-enjoy nitong pumatay gamit ang pag-atake mula sa likod ng kalaban nito sabay takbo, kaya hindi ba't ganun ang kilos ng mga wildcats. As usual napansin ni Jackson itong si Incred at kinamusta siya patungkol sa injury nito. Sa isip naman ni Incred na siya ang perpekto na makakatulong sa kanya sa paglaban sa mga assassin. Ngunit hindi niya magagawa iyon ng medallion dahil wala naman itong karapatan na utusan ito sa ganang bagay. At kahit na magawa man niyang makahingi Jake tulong kay Jackson, may isa pa siyang pader na dapat nitong lagpasan ng walang tulong na hinihingi. At dahil doon naisip ni Incred na kung hindi nito kayang makahingi ng tulong kay Jackson, bakit hindi na lang ito maging katulad ni Jackson na kayang humarap sa mga ganang klaseng assassin. Kaya tinawang ni Incred itong si Jackson. Tinanong ni Incred na kung ang isang katulad ni Jackson ay sasaksakin ito sa likod, anong gagawin nito para makalaban at mapigilan ang ganang atake. Napaisip naman ng malalim itong si Jackson sa katanungan ni Incred. Sumagot naman ito sa tanong nito na hindi rin daw ito sigurado kasi wala pa na nakakaligtas sa pang-aambush nitong si Jackson. Napatigil naman saglit itong si Incred at mukhang nagulat sa sinagot nitong si Jackson.